Taiwan, isang maliit na bansa pero malaki ang papel sa buhay ng libu-libong manggagawang Pilipino. Kilala ang Taiwan na isa sa mga nangungunang bansa sa paggawa ng semiconductor at elektronikong kagamitan. Dito nagsimula ang kwento ng kaibigan ko, isang dating factory worker sa Taiwan na ngayon ay dito na nagtatrabaho sa Korea. Napili kong magtrabaho sa Taiwan noon dahil sa mga kaibigan ko at inaya lang nila ako noon na mag-exam sa agency. At awa naman ng Diyos, nakapasa kaming lahat. Year 2024 po yun, yung una naming punta sa Taiwan. Wala kasi masyadong oportunidad sa Pilipinas noon. At ang baba pa ng rate namin noon nung nasa Cavite is 310 to 315 lang per day. So, yun, mas napili kong mag-apply ng Taiwan noon kasi nung taon na yun, marami akong mga kasabayan na mag-apply. Kaya medyo malakas din yung loob ko na makipagsabayan sa kanila. At awa ng Diyos yun, nakapasa kaming lahat. Yung mga Taiwanese, ang ugali ng mga Taiwanese, minsan moody, minsan mababait. Pero halos karamihan ng nakasalamuha ko doon, mababait naman sila. Tulad ng mga line leader namin. Sa ilang years ko sa Taiwan, wala namang naging masamang sa akin. Feedback ba, yung masasabing masama sa mga Taiwanese. Pero hindi lahat. All goods naman siya nung mga panahong nagtatrabaho ako sa Taiwan Yun nga lang, may mga ibang Taiwanese din talaga na mga nang T-trip. Minsan kasi may mga dyan uso kasi sa kanila yung mga baseball bat na yan kasi yung pang trip nila sa mga foreigner worker noon doon. Kaya gusto ko rin lumipat ng Korea kasi unang-una is yung sahod talaga is malaki kaysa sa Taiwan. Kasi sa Taiwan is kapag wala kang OT, talagang basic lang. Malayong-malayo yung diferensya niya sa Korea. Ang sinasahod ko sa Taiwan noon is nasa 30 to 35,000. Depende rin kasi sa palitan ng ng rate ng pagpapadala. Okay naman yung buhay ko dito sa South Korea. Hindi naman ako nahihirapan sa trabaho. Mababait yung mga kasama ko. At all goods dito, wala akong masabi. Dahil sa marunong naman tayo makisama. At napapakisamahan din tayo ng maayos ng mga tropa. The bell pepper is good! Pagdating sa sahod at benepisyo, saan bansa ang mas okay? Mas okay yung sa South Korea. Kasi maganda yung benefits dito sa South Korea Kasi pag natapos mo yung kontrata mo, may makukuha kang mga tinatawag nilang Twejigum, Cookmin, yan, may mga makukuha ka na benefits na malaki rin na sinisiguro kung makakapagpatayo ka ng puhunan sa Pilipinas. Ayun, daily routine ko sa South Korea, gigising ng alas 7 ng umaga, tapos magbabay kami papuntang trabaho, tapos trabaho, ganun lang, mga bakal, papakintabin lang namin, tapos makikipagkulitan sa mga adyuma. Ganun lang yung daily routine ng trabaho. Tapos pag uwi, ganun lang, tawag sa pamilya para maibsan yung pagod sa trabaho. Ang company namin dito is medyo may kalayuan ng kaunti. Nagbabay kami ng 10 to 15 minutes. Dito sa bahay namin, 4 kami. Tag-iisa kaming kwarto. Itong bahay namin is sagot ito ng company namin. Sila yung nagbabayad, yung wifi, yung bahay, tapos yung mga kuryente, mga tusi. Siyempre sa amin yun kasi kami yung gumagamit di ba? So yun yung kinagandahan dito sa amin. Pagkatapos ng kaunting kwentuhan, nag-open siya sa akin na nag-uukay-ukay pala siya dito sa Korea. Nagsisimula na pala siya magnegosyo para kapag natapos na ang kontrata niya, may masasandalan na siya pag uwi ng Pilipinas. Kaya sa araw din na yun, sumama ako sa kanya para makita kung paano niya ginagawa ang pag-uukay-ukay. Hajang name niya sa'yo. Paji 있어요? 바지 있어요? 리바이스 있어요? 리바이스 많아. 많아요? 최고요? 누구 친구? 네, 친구요. 안녕하세요.
Ang kwento kasi ng pagsisimula ko sa pagtitinda ng ukay-ukay is dati is nag-iinom lang ako palagi. Halos araw-araw akong nag-iinom. Nakita ako ng kasama ko sa trabaho na sabi niya, bakit araw-araw ka nag-iinom? Wala ka bang plano sa buhay mo? Sabi ko kasi, ito lang kasi dito lang kasi ako nare-relax. Tapos dito niya ako inaya na sabi niya, gusto mo mag-ukay ka na lang. Total, wala naman tayong overtime Sabado at Linggo. Sumama ka na lang sa akin. Yun, doon nagsimula na na-impluensyahan niya ako na mag-ukay at nagustuhan ko rin. At ngayon, yung dating lasinggero lang, ngayon is kumikita na rin ako kahit papano tuwing Sabado Linggo. Dati gumagastos ako ng 40 to 50,000 won. Pero para lang sa alak. Pero ngayon is nababawi ko siya sa dahil sa ukay. Pero doon nagbago yung mindset ko na sabi ko mag-focus na lang ako sa ukay. Kasi kahit papano, imbis na ipang-inom ko na lang yung pera, ipuhunan ko na lang sa ukay. At least may ROI na tinatawag na bumabalik sa akin. Manon niya sa Jangnim? 10,000 ano yan? Ne. Ngayon summer kasi lalabas na yung mga t-shirt, polo shirt. Yan na yung mga lalabas niyan ngayon. Yung mga jacket. Yan ito mahirap mag-check kasi ng legit check. Oo. Dito pa lang wala nang wala ka nang pag-anuhan kung anong pagkakakilanlan. Ako ang tawag ko dito, birth certificate. Birth certificate tawag ko sa ganyan kasi diyan mo makikita kung saan gawa, anong taon. Lalabas kasi dyan. Yan yung ibig sabihin. Nag-push akong mag-ukay na dahil syempre kumikita ka ng pera sa hindi mo naman natatapos yung isang maghapon eh. Parang parang na-exercise ka na pero kumikita ka pa. Kasi dahil sa lawak ng pinag-iikutan nyo sa ukay-ukay, parang na-exercise ka na rin. Hindi na minsan lilimutan mo na rin na may mga problema ka, di ba? At maganda rin kasi kapag nag-uukay ka, marami kang matututunan. Dati yung mga hindi ko alam na mga brand name, kung paano tumingin ng mga original or fake, naloloko ako ng mga tropa ko dati. T-shirt. Ganda t-shirt oh. Pero 5K lang siguro to or di ko sure. Yung mga items na kinukuha ko is kinukuha ko lang yan sa Dongmyo or sa Ilsan. Minsan depende kung saan ko gustong mag-ukay kasi halimbawa minsan konti lang yung nabili ko dito sa isang lugar, lilipat ako doon sa kabila. Kaya ganun yung sistema ko. At tapos yung mga ukay, pinipili ko lang din yung talagang alam ko na kayang ibenta ng mga nagla-live selling namin doon sa Pilipinas. Kasi dito sa South Korea, bawal kami mag-live, lalo na yung mga E9. Bawal kasi baka ipahuli tayo. Di pa tapos yung kontrata, GG na tayo mga padi. Baby, gusto ko yan, may baby din. Ito may baby siya, ayan oh, may baby oh, ayan oh. O ayan oh, magkakapatid yan oh. Ito tropa niya. Gusto mo bilhin ni Dada to, Kuromi? Ayan oh. Ay, merong Hello Kitty oh, Jacob. May Hello Kitty, may Melody daw sa. Melody? Simangot yung isa. O, sige, di hanap ako ng Melody, no? Nakita ko yung pink. Pink? O, ito. Sige, kunin ko to Hello Kitty, no? Tsaka ito, no? Kunin ko yung Kuromi, no? O, happy ka? Happy? Saka sa birthday ito yung gift mo. Opo, o, sige. Sige na, bye-bye, Nana. Bye-bye. Bye-bye, love you. Bye-bye, love you. Bye-bye, love you. Si Jay Apot din. May mga oras minsan na yung mga tropa napapasyal sa bahay. Minsan inaalok ko yung mga sombrero ko dahil minsan gipit din talaga ako sa budget, financial kasi Sabado Linggo pa yung ukay namin. So pa yun, bali next week pa kasi mababayaran yun. May mga oras na binebentahan ko yung mga tropa, yung mga PSG ko, kahit yung nga pansariling gamit ko na nga lang is binibenta ko na sa kanila para lang may pang budget. So yun, nabebenta ko siya sa mga tropa lang, pero hindi ko siya binibenta na inaalok ko talagang kung sa may mga gusto lang. Yun, so punta na naman tayo ngayon sa ibang store, no? So nakaisa tayong solid doon, buddy. Isa sa magandang to, Levi's, ang ganda ng kulay, ang ganda ng size. Paldo tayo dito mga padi.
Dito, pinipili lang niya yung mga brand na binibenta niya sa Pilipinas. Chinecheck niya rin kung may damage or fake ba yung isang item. Kaso off boy, hawak pa lang. Malalaman mo pag off eh. Hawak pa lang parang off boy. Jordan mo. Masinsin niyang pinipili ang mga damit na kinukuha niya. May mga damit daw kasi na hindi naman talaga original. May price boy. 20k, mahal. Ito 522, size 34, maganda siya, favorite. Ganda ng size. Tapos bagong bago pa oh. Sheesh. Ganda ng tahi oh. Ito yung mahal sa Levi's. Ito yung mga ganitong tahi. Hindi ko alam, butterfly hata yung tawag dito, hindi ko sure ha. Pero ganun yung tawag kasi sa ganito. Isa sa mahal sa Pilipinas, tinitignan is itong ano, butterfly niya, yung tahi niya. Hindi ko sure kung butterfly yung tawag ba, basta ganun. Kasi mapapansin mo pagka ano, yung iba, ito maganda yung tahi niya, di ba? Tingnan mo yung ibang tahi ng pantalon. Ito, compare mo dito sa tahi niya. Oh. Tingnan mo yung pagkakaiba. Maganda yung pagkakatahi niya. Ito simple lang. Ayan oh, yung sa loob niya. Oh, di ba? Tingnan mo yung tahi nito sa tahi niyan. Sa mga gusto mag-apply naman sa South Korea, is galingan nyo talaga. Huwag kayong panghinaan ng loob. Kung kinaya nga namin, kaya nyo rin. Talagang kailangan nyo lang sipag at tiyaga. Magdasal kayo palagi na sana maipasa nyo ang exam at sana bigyan kayo lagi ng maayos na kalusugan. Huwag nyong pababayaan yung kalusugan nyo. Yan kasi yung pinaka number 1 na puhunan nyo pagdating nyo dito sa South Korea. Marami pa rin sa ating mga kababayan ang patuloy na nakikipagsapalaran sa ibang bansa. Bit-bit ang pag-asang maiangat ang buhay ng kanilang pamilya. May mga Pilipinong sa unang hakbang pa lang ay hindi pinalad. Ngunit sa halip na sumuko, sila ay naglakas loob tumaya muli sa ibang bansa sa panibagong laban. Lahat ay kayang tiisin ng mga Pilipino, pagod at lungkot. Basta't sa dulo may pag-asang maibigay ang magandang kinabukasang pinapangarap para sa mga naiwan sa Pilipinas. Dear God, the only thing I ask of you is to hold her when I'm not around, when I'm months too far away. We all need the person who can be true to you, but I left her when I found her. I know I wish I stayed, 'cause I'm lonely and I'm tired. I'm missing you again, oh Lord.